Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmahal, sa amin na nagmahal at nagbigay ng napakahalagang kaligtasan upang magkaroon po kami ng walang hanggang pag-asa sa langit na makakasama sa kaharian ng Diyos. Salamat po sa umagang ito sa inyong dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin. Hindi po namin ipaliwanag kung gaano kadakila ang inyong pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Nawa patuloy niyo po kaming gabayan at tulungan upang makapaglingkod po kami sa inyo at sa inyong iglesia at sa mga kapatiran at upang matupad po namin ang inyong dakilang kalooban sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at makaroon ng banal na fellowship sa kasama po yung mga kapatiran. Samahan niyo po kami sa itong gawain mula sa simula hanggang sa katapusan. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 13. Bagong Tipan, Juan chapter 13, verse 1. So, verse 1 and 2, dalawang talata po, Juan chapter 13, verse 1 and 2. Basahin po natin itong dalawa ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa salibutang ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang kanya na nasa salibutan. Sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng patungkol sa 12 disciple po ni Jesucristo. So, nasa ulo na po ba yung 12 disciple? So, sino po yung unang disciple, unang apat? Si Andre, Simon Pedro, saka si Andreas. So, Philip, Bartolome. Ito pong apat po yung unang tinawag po ni Jesucristo. Tapos si Santiago, sa Juan, yung katrabaho ni Andrea, saka si Pedro. Tapos si Mateo, si Thomas, so Judas Dadeos po, Judas Dadeos, saka Simon, isa pang Simon, okay? Kananita. Tapos isa pang Santiago, anak ni Alphaeus. Tapos yung huli, Judas Iscariote. So, dalawang Santiago, dalawang Simon, dalawang Judas. Okay? Kaya sana, huwag po kayong malilito sa mga parehong pangalan. So, napakahalaga po yung storya po ni Judas. Okay? Ngayon, kasama po siya sa 12. Siya po yung laging kasama ni Jesucristo. Nakita po niya lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus. Tapos narinig po niya lahat ng sermon ni Jesucristo. Malaking bagay po yon, napakalaking pribilehiyo po na ibinigay ng Diyos kay Judas Iscariote. Kasama po siya sa lagi. Mga ilang taon po siya kasama kay Jesucristo sa kanyang ministry. So, 3.5 years, 3 taon at kalahati. Yun po yung tinatawag na yung public ministry ni Jesucristo.
So sa loob ng 3 taon at kalahati, si Judas Iscariote ay lagi kasama doon sa grupo ni Jesucristo. Si Jesus mismo nagsasermon lagi. So, tapos, pero ganun pa man po, si Judas, ligtas po ba siya o hindi? Nasaan po siya napunta? Sa langit o sa impyerno? Sa impyerno. So ito po yung napakalaking lesson po sa ating lahat. Okay? Kahit si Judas Iscariote, kasama po siya lagi doon sa grupo mismo ni Jesucristo, pero hindi po siya ligtas. Okay? Sayang po yung chance, pagkakataon. So bakit po nakasulat sa Biblia po yung storya ni Judas? Dahil baka ganun din po yung mangyari sa atin. Kasama po tayo sa church. Kabilang po tayo sa grupo ng church po ito. Pero hindi po lahat ay makakapunta sa langit. Yung sana, yung pinaka-prayer ko po, ay sana lahat po ng mga nandito ngayon na umaaten sa Tanawan Church ay makakasama sa langit. Yun po yung prayer ko na time team. Pero baka hindi lahat. Okay. Hindi lahat makakasama sa kaharian ng Diyos. So, tingnan po natin yung si Judas Iscariote. Kaya sa oras na ito, sa pamamagitan ng storya niya, habang suriin po natin yung ating sarili kung kamusta ba ako sa harapan ng Diyos. Verse 1, bago magpista ng Paskwa, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw. So, alam po ni Jesus na malapit na po siya pamanaw. Mamatay sa salibutan ito, patungo sa Ama at babalik sa Amang Diyos. So, yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa salibutan. Sino po ito? Ang sariling kanya na nasa salibutan, yung mga alagad ni Jesus. Hanggang sa katapusan. Minahal ni Jesus yung mga alagad niya hanggang sa katapusan. Endless. Ito po yung pag-ibig ni Jesus, endless. So hanggang sa katapusan. Hindi po siya sumuko. Hindi po siya sumuko sa sariling kanya. Maganda po yung verse 1. Ito po yung pag-ibig ni Jesus. Yung walang hanggang pag-ibig niya. Pero doon sa next verse, ano po yung nakikita po niya? Isang napakalungkot na storya. Si Judas Iscariote, inilagay ni Diablo isang isip doon sa puso ni Iscariote, Judas Iscariote. Yung Iscariote po ay sinasabi po ng mga biblical scholars, yung Iscariote po ay ito po yung pangalan ng lugar. So, yung Iscariote. Ito po yung mga pangalan. Kaya, dahil dalawa po yung Judas sa kanyang alagad, kaya lagi po yung ginamit Iscariote kasama doon sa pangalan. So, inilagay ng Diablo sa puso ni Judas isang isip. Anong isip? Ipakanulo si Jesucristo. Medyo malalim ng Tagalog ito. So, pakakanulo, pakakaila. Anong difference itong dalawa? Pakakanulo, pakakaila. So, ito ay Judas. Okay? Judas Iscariote. Ito, sino? Ito, ginawa ni Pedro. Okay? Ginawa ni Pedro.
So, ipinakanulo ni Judas si Jesus, pero si Pedro, ipinakaila niya si Jesus. So, yung pagkakaila, ganito po, ay hindi ko kilala si Jesus. Halimbawa, pag sinabi ko sa inyo, ay hindi ko kilala si Brother RC. Anong naramdaman niya? Hindi ko siya kilala. Kung ganun po, matatampo siya o hindi? Matatampo. So matagal na kasama, mula nung pumunta ko dito, 2017, si Brother RC po ay laging kasama ko sa ministry, mula pa noong nasa Tinurik pa, doon sa bodega ni so Brother Jose, maliit pa. Alam niyo po ba, kasama siya sa choir? Yung unang choir siya. Yung ibang choir member, bata pa. Mga elementary, high school. Kaya yung taas nila, mababa lang. Bigla tumaas. Brother RC, matangkad. Yung ibang mga kabataan, yung mga bata, maliit pa. Kaya ganun po yung mga unang choir formation. Parang double yung taas niya. Kahit may edad po siya, pero kahit anumang ministry, so na-request ko sa kanya, lagi po siyang so tumulong, sumama. Okay? Pero kung sinabi ko sa inyo, ay hindi ko siya kilala. So masama yun, Miss Aba, masama. Yun po yung pagkakaila. Deny. Yung pagkakanulo, ano pong mas yung pagkakanulo, halimbawa, okay, ibebenta ko siya sa mga masamang tao sa Manila. Tapos yung halaga niya ay 1 million pesos. Yun ang pagkakanulo. Mas masama po yun. So, kaya sana po yung dalawang verse, yung pagkakanulo, pagkakaila, ay maintindihan po natin mabuti. So, pinag-usapan po natin yung storya ni Pedro. Yung 3 beses, ipinakaila niya si Jesus 3 beses. Hindi ko siya kilala. Pero nung binuhay muli si Jesus, nagpakita siya kay Pedro, tapos nagtanong kay Pedro 3 beses, minamahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, nalalaman mo na minamahal kita. Kaya naka-recover na si Pedro. Dito po, tingnan po natin yung buhay ni Judas. Yung nakakalungkot na ending po yung storya ni Judas. Okay? Chapter 12, Juan chapter 12, verse 3. Si Maria kumuha ng isang libra na mamahaling pabango mula sa purong nardo at pinahira ng mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng pabango. Subalit si Judas Iscariote, isa sa kanyang mga lagat na makakanulo sa kanya, ay nagsabi, bakit hindi ipinakbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Verse 6 po, basahin po natin, 3, 2, 1. Unit, ito ay sinabi niya, hindi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi sapagkat siya isang magnanakaw. At palipasan, nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang inilagay doon. So, hindi po nakasulat sa Biblia yung mga kung paano tinawag siya ni Jesus. Okay? Yung mga calling story ay hindi po detailed dito.
Oo. Nakikita po natin dito yung idea, yung nakukuha dito yung idea kung sino si Iscariote, yung Judas Iscariote. Malapit na po si Jesus mamatay, noong nakita po niya na si Maria ay nagbuhos ng isang pabangong samyo. Napakamahal po ito, 300 denaryo. So, 300 denaryo. Tama po ba? So, makano po yung 300? 300 denaryo. Makano? So, isang denaryo po ay 1 day labor. Sa panahon po nila, isang denaryo ay 1 day labor. Mga 500. Halimbawa, for example, 500 pesos times 300. So, napakamahal, di ba? So, 300 times 500, makano po? 600,000. Okay? Tama po ba? Mahina po ako sa memory. So, 300 times 500. 150,000 pesos. Okay? Tama? Tama. Baksak ako? 150,000 pesos. Napakamahal. Napakamahal. Kaya sabi ni Judas, sayang. Sayang. Okay? Yun po yung sabi. Doon po sa Mateo, sa Marcos, ay the same story po nakasulat sa Book of Marcos. Hindi po nakasulat sa ibang Bible yung mismong pangalan. Pero dito sa John, nakasulat po yung pangalan, kung sino po ang nagsabi, si Judas Iscariote. Sayang, sabi niya, bakit sinayang mo? Yung pera, malaking pera yan, 150,000 pesos, sana ibigay sa mga dukha. Kailangan nila yung pera, yung pagkain, kailangan nila yung gamot. Sa tingin niyo po, okay? Tama po ba yung sabi po ni Judas Iscariote? Yung sayang po ba yung ginastos ni Maria? Sayang? Okay. So, mag-isip po tayo dito. Sayang ba yung ginastos ni Maria? Yung 150,000 pesos, yung mga mamahaling pabango ay ibinuhos dun sa paa ni Jesus. Pag ibinuhos na sa paa, pwede gagamitin pa o hindi na? Hindi na gagamitin. Parang sayang. Pero sabi po ni Jesus, hayaan mo. Ang ginawa niya ay mabuti. Mabuti. Yung oras po natin, yung mga oras, yung kaninang choir po, di ba? Para makaano sila sa choir, kailangan maaga po sila pumunta sa church. Yun po yung challenge po nila. Kaya gusto po nila sumama dito, pero kung hindi po nakasama sa practice morning, hindi pwede sumama dito. Kaya sacrifice, yung oras po nila. Okay? Maagang gising. Yung mga ministry po ay hindi pwede sa pamamagitan ng mga, ay gusto ko, may willing ako o gusto ko, hindi pwede sa mga willing lang. Kailangan mag-sacrifice. Ano po yung sacrifice? Yung oras. Yung gising sa madaling araw. Madali po ba yung gising sa umaga, maaga? Yung mga kabataan dito, maagang gising sa umaga. Madali o mahirap? Mahirap. 5 minutes pa. Okay? Mamaya pa. Ang bigat ng katawan, parang may kamay na humihila sa baba. May kamay. Ang bigat ng katawan.
saka yung mga budget po natin na ginagastos para sa Panginoon, minsan inisip po natin, ay sayang, kulang sa akin. Yung gastos sa sarili, para sa sarili, ay lagi kulang, pero medyo parang malaki yung tithes, 10%. Yung 10% po yung tithes. Okay? Pag 10,000 salary, magkano? 1,000. 100,000 salary, 10,000. Parang malaki siya. Bakit kailangan pa? So minsan, ganun din po yung mga pumapasok sa ating isip. Si Judas, sabi po niya, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Si Judas po ay matalino siya, kaya computation niya agad kung makano yung mga selling price. Tapos, very effective yung way ng thinking. So, pwede ito, ibigay sa mga mahirap dito. Kailangan nila yung mga pangbili ng pagkain, pangbili ng gamot. Pero sa totoo lang po, sa puso ni Judas ay walang care. So, nagmamalasakit, hindi po siya nagmamalasakit, nag-aalaga sa mga dukha. Okay? Ano lang, yung pera lang gusto niya, pera. Tapos, verse 6 po, kundi sapagkat siya isang magnanakaw, palipasan nasa kanya ang supot ay kinukuha, nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang ilalagay doon. Ano po yung supot? Supot. Money box, okay? Money box. Offering box, parang offering box. O collection box, kasi kailangan expenses. Mga sa kanilang mga pagkain. Di ba, lagi po sila grupo, si Jesus, saka yung mga alagad ay lagi kasama. So yung pagkain nila saan galing, yung mga dami, yung gastos po nila saan galing. Okay? So galing po sa mga offering or donation or collection. Kaya meron pong mga isang money box. Tapos, si Judas po ay hawak sa perang ito. So, ano po sa palagay nyo? Si Judas Iscariote, kung hindi siya matalino, o kung hindi po siya may sigasik sa gawain, hindi po basta-basta ibinigay ni Jesus ganitong ministry sa kanya. Sa ating panahon po, yung ministry po ni Judas, ano po yung tawag? Ganitong ministry? Treasurer. Treasurer. Si Judas Iscariote, treasurer. Yung sa position po ng treasurer, hindi po basta-basta inilagay po yung mga tao sa mga kapatiran. So, kapag napatunayan na, ito ay pwede na magtiwala sa kanya, siya po yung ilalagay sa posisyon ng treasurer. Hindi po yung mga ordinaryong tao. Tapos, kapag mahirap sa computation, so pwede ba treasurer? Lagi nalilito sa computation. Dapat matalino. Magaling sa mga math. Okay? Ganun po yung si Judas Iscariote. Pero sa puso niya ay hindi maganda. Anong ginawa niya? Kinukuha niya doon yung mga pocket money. Kaya sa una po, siguro mga 10 pesos lang sa una. O barya lang, 20 pesos. Pero unti-unti, anong mangyari? Lumalaki. 50 pesos, 100 pesos.
Sa una, konti lang tibok. Sa una po, malaki po yung tumitibok. Malaki. Pero habang tumatagal, anong nangyari? Nagiging manhid yung kanyang konsensya. Kaya sa una, medyo mga malaking konsensya, tumitibok yung pangapuso. Pero habang tumatagal sa ganitong mga ginagawa niya, unti-unti nawawala po yun. Kaya sanay na po siya sa pakuha ng pera doon sa supot. Santiago chapter 1, verse 15. Santiago chapter 1 verse 15, kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na at nagbubunga ng kamatayan. Kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, so yung pagnanasa, verse 14, ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakid nito. So, bawat tao natutukso ng sarili niyang pagnanasa. So, meron po tayong sariling pagnanasa. Lahat po tayo, bawat tao may sariling pagnanasa. Ito po yung pagnanasa ng laman. Kaya araw-araw may tukso. Naramdaman po natin yung tukso nito, tukso ng pagnanasa, sariling pagnanasa. Ay, pastor, yung pagnanasa ay galing sa tukso, tukso ay galing sa salibutan. O, meron din po yung tukso galing sa salibutan. Pero meron din po yung tukso galing sa sarili. So may dalawang klase. Alin po ba mas strong? Yung tukso galing sa mundo, temptation, o tukso nang galing sa sarili? Sarili ay lagi nasa akin yun. Lagi nasa akin yun. Yung sariling pangnanasa ng laman. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, nasa laman pa tayo. Kaya ito po yung laman po ay may kasamang pangnanasa. Ito yung laman. Yung sinful nature tawag. Sinful nature. Ito po yung galing po kay Adan habang buhay pa tayo sa mundong ito, hindi po tayo magiging libre ng itong pangnanasa ng laman. So, kailangan pagpipigil ng sarili o kailangan po yung mga maintenance gamot. Kaya kapag may high blood po kayo, so gamot po, di ba? Iniinom yung gamot. Hanggang kailan po kailangan inumin yung gamot? Kapag may high blood, kapag once na may stroke or tumaas yung BP, may nakasakit, yung maintenance gamot, di ba? Lifetime. Yung lifetime po, yun po yung kailangan, medicine. So, bawat tao natutukso ng sarili niyang pangnanasa, kapag ito ay naipaglihi, nanganganak ng kasalanan. Kaya yung kasalanan po, sa una, maliit lang siya, maliit. Pero habang tumatagal po, ito ay lumalaki. So, kapag maliit pa yung damo, mas madaling tanggal. Tama po? Mas madaling bunot. Pero pag malaki na po yung damo, madali po ba o mahirap? Mahirap, kailangan grass cutting. Habang maliit pa yung damo, so pwede yung kamay, madaling bunot. Pero pag malaki na po, ay mahirap bunot. Ganun din po yung kasalanan,
Nung kapag nasa umpisa pa lang po yung kasalanan pumasok sa isip, madali lang bunot. Madali lang alisin ito, tanggalin. Pero pag matagal na po ito sa aking isip, okay, lumaki na yung pangnanasa ng laman, pag malaki na, madali po ba ito tanggalin? Mahirap. Mahirap tanggalin kasi malalim na yung ugat. Malalim na ugat. Kaya mahirap ito bunutin. Ganun din po yung mga paghugas ng pinggan, yung mga nanay dito. Bago pa lang kumain, madaling linisin. Pero pag matagal na, so tuyo na po yung mga dumi. Tuyo na po yung mga nakadikit sa plato. Madali tanggalin o mahirap? Mahirap tanggalin pag tuyo na. Pag matagal na, mahirap tanggalin po yung mga sa dumi sa plato. Kaya ano po yung wisdom dyan? Pag kumain na, agad hugasan. Ganun din po sinasabi ko sa mga church step dito. Minsan nakikita ko po yung mga plato na matagal na kumain, ay nasa pa. So, mas mahirap po hugasan pag matagal na. Ganun po yung kasalanan po. Pag hindi po natin maiwasan yung pangnanasa ng laman. Galing sa labas o galing sa sarili. Kaya kailangan po natin hugasan araw-araw sa pamamagitan ng words of God. Parang maligo shower tayo araw-araw. Okay? Yung mga alikabok ng salibutan, yung dumi galing sa salibutan ay nakadikit araw-araw, dumidikit po sa atin. Kailangan po natin itong hugasan araw-araw sa pamamagitan ng words of God, prayer, fellowship. Sa Lumang Tipan po, Song of Songs, Awit ng mga awit, chapter 2, sa Lumang Tipan. Song of Songs, chapter 2, verse 13, chapter 2, verse 15 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, na mga munting asong gubat, na sumisira ng mga ubasan, sapagkat ang aming mga ubasan ay namumulaklak na. Ihuli ninyo kami ng mga asong gubat, na mga munting asong gubat. Okay? So, asong gubat. Isang munting, isang maliit na asong gubat. Pag pumasok na po siya sa ubasan, sinisira niya ang buong ubasan. Ano po ito, asong gubat? Ito po yung kasalanan ng salibutan. Yung tukso ng salibutan, temptation. Pag isang asong gubat pumasok sa aking isip, pumasok sa aking buhay, ay yun po yung mga sumisira ng mga Christian living. Christian living po ay ubasan, isang magandang ubasan. Pag yung pumasok na po yung kasalanan sa loob ng church, yung mga maling doktrina o yung mga kasalanan ng mga salibutan papumasok sa loob ng church, yun po yung sumisira ng fellowship ng mga kapatiran. Mapektuhan. Kaya anong sabi dito? Ihuli mo. Huliin mo yung mga maliit na kasalanan na pumasok sa buhay mo. Huliin. Kailangan po natin huliin yung mga maliliit na kasalanan na pumapasok sa ating isip, sa ating puso. Yung pagnanasa ng laman. Okay? Alam po natin kung saan po tayo mahina. Mahina ba tayo sa pera? O mahina ba ako sa pera? O mahina ba ako sa babae? O mahina ba ako sa yung lalaki? O mahina ba ako sa mga yung pagsusugal? Okay? O mahina ba ako sa alak? O mahina ba ako sa mga chismis? So, iba-ibang klase. Okay? Mahina ba ako sa mga barkada?
O mahina ba ako sa cellphone? Yung cellphone game. Huliin mo, huliin. Tapos, anong gagawin natin pag huli? Alagaan, mabuti? Pag hinuli po natin, ay kailangan paalis. Alis ka dyan, alis ka dito. Sumisira ka sa ubasan ko. Magandang Christian life ko, kailangan natin ingatan. Okay? Yung mga magagandang bagay sa mundong ito, tingnan po natin, yung mga magagandang bagay sa mundong ito, hindi po basta-basta mangyari. Kailangan po natin ayusin, alagaan ng mabuti, kailangan po natin bantayan. Kapag hayaan na lang, masisira yung mga bakod. Kasi nung kailangan din po yung mga ayusin po yung bakod dito sa retreat center, minsan pumapasok yung aso, pumapasok yung mga kambing, baka. Minsan dito, pumapasok yung baboy. Nakita ko po yung baboy dito. Nagulat ako, saan sila pumapasok? Ay, may butas pala doon. Sa ilalim, may butas. Kaya pumapasok yung mga hayop. Ganon din po sa ating Christian living. Kailangan bakot sa ating Christian living, bakot. Kailangan bakuran. Ingatan po yung ating puso. Kasi po lagi po nandyan po yung tukso, yung mga temptation, yung mga mismong sariling pangnanasa ay nasa akin din. Kaya kailangan, maraming mga asong gubad ay sumisira sa ubasan sa Christian life ko, sa isip ko. Kailangan po natin huliin. Inilagay ng demonyo isang isip doon sa puso ni Judas Iscariote. Anong isip? Ipakanulo si Jesucristo. Yun po yung lumalaki. Yung pagkakanulo ni Judas Iscariote, sa tingin nyo po, yung pagkakanulo ni Judas Iscariote, ay bigla nangyari po yun? Hindi po bigla nangyari. Long time planning. Long time planning. So, mula nung humawak siya sa mga supot, tapos kinukuha po niya yung mga pera doon minsan, siyempre kulang. Kulang yung budget lagi, kulang. Maraming gustong bumili, maraming gustong gawin. Kaya makano po ba yung tinanggap ni Judas Iscariote kapalit ni Jesus Christ? Makano? So, 30 pirasong pilak. Okay? So, isang pilak po, isang pilak, maraming computation po ngayon. So, 3 coins, okay? Coins of silver. So, isang silver ay 4 days labor. 4 days labor. Isang coin, pilak ay 4 na araw labor. Okay? 4 na labor. Kaya, pag 500 po, so magkano po? Times 4? 2,000 pesos. 2,000 pesos, isang silver, times 30. Magkano po? 60,000 pesos. 60,000 pesos. May konting difference po sa computation, mga price, depende sa mga computation. Pero usually po, ganun po yung mga estimation po nila. 30 pirasong pilak ay 60,000 pesos. Mga depende sa mga yung paraan ng computation. Si Joseph, sa Lumang Tipan, magkano po siya ibinenta ng mga kuya? So, 20 pirasong silver. Okay? 20 pirasong pilak. Kasi mas bata pa siya, mga 17 years.
So Proverbs chapter 4, Kawikaan chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, verse 23, Kawikaan, chapter 4, verse 23. So, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang inyong puso ay buong sikap mong ingatan, sapagkat mula dito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ano po ang iniingatan po ninyo sa inyong buhay? Ano po ang iniingatan po natin sa buhay? Pamilya? Yes, dapat ingatan po natin yung ating pamilya. Yung anak, kailangan natin ingatan sila. So yung mga pag-aari po natin, kailangan din ingatan. Yung bahay, kailangan din ingatan. Pero ano po yung pinakamahalaga na dapat natin ingatan? Puso. Yung puso. Yung ating puso ay buong sikap mong ingatan, buong sikap. Buong sikap. Anong ibig sabihin? Buong sikap. Okay? So, bakit buong sikap ingatan? Dahil ito po yung napakahalaga. Hindi pwede pumasok yung asong gubat at sumira ng mga ubasan. Ito. Yung puso, mula dito, sabi dito, sapagkat mula sa puso, dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Yung bukal ng buhay, yung buhay na walang hanggan. So, yung ating pananampalataya, nangyari dito sa puso, yung faith, pananampalataya. Yung ating pagkakilala sa Panginoon, yung ating relationship, yung ating fellowship sa Panginoon, yung ating pagkakilala sa Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, okay, yung pag-asa po natin sa Panginoon, pananampalataya natin sa Panginoon, lahat po ay nanggagaling sa puso. Nangyari sa puso. Ito po yung bukal ng buhay. Kailangan po natin ingatan. Pag pumasok na dito, katulad po ng ginawa ni Diablo kay Judas Iscariote, sinikap po ng Diablo na ilagay yung mga makamundong isip, makasalibutang isip, tukso ng salibutan. Lagi, yun po yung ginagawa ni Diablo ngayon para masira po yung ating Christian living. Kailangan po natin ingatan yung ating puso. Yun po yung pinaka-mahalaga, yung ating puso. Ano po yung ending? Ano po yung ending po ni Judas Iscariote? Juan chapter 13, verse 21, Juan chapter 13, verse 21. Nang masabi ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay nabagabak sa Espiritu at nagpatotoo. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ako ay ipagkakanulo ng isa sa inyo. Alam ba ni Jesus na si Judas ay makakanulo sa kanya? Alam ba ni Jesus? Yes. Nung tinawag po ni Jesus si Judas Iscariote, nung tinawag niya si Judas Iscariote bilang alagad, okay? Alam ba po ba ni Jesus na makakanulo siya kay Jesus? Alam po ba o hindi?
Alam niya. Bago pa siya, nung tinawagan po ni Jesus si Iscariote, sama ka. Okay. Sumunod ka sa akin. At ginawa siya, isinama siya sa 12. Okay? Alam ba ni Jesus kung anong gagawin ni Judas Iscariote? Alam ni Jesus o hindi? Alam niya lahat. Kung ganon, bakit tinawagan ni Jesus si Judas Iscariote kung alam niya na makakanulo siya sa kanya? Kung tayo po, kapag nalaman po niya na itong tao ay makakanulo sa akin, magiging kaibigan niya? Kaibigan sa kanya? Makakaibigan sa kanya? O galit na? Kung alam na natin yung future, yung ganong gagawin niya, so hindi po makakakaibigan. Grabe yung gagawin mo, alam ko ang puso mo, kung ano ang gagawin mo para sa akin, kaya tatanggalin kita. Yun ang gagawin natin. Tatanggalin kita. So, out. Ikaw, out. Ito po yung tanong po natin. Bakit tinawagan ni Jesus? Bakit isinama ni Jesus si Judas Iscariote sa 12? Samantalang alam niya ito yung gagawin. Verse 22, ang mga alagad ay nagtingin-tingin sa isa't isa na hindi tiyak kung sino ang tinutukoy niya. Isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus ang nakahilik malapit kay Jesus. Okay. Verse Kaya gustong ng mga alagad, gustong malaman ng mga alagad ni Jesus kung sino ba? Sino? Kaya isa sa kanyang mga alagad, minamahal ni Jesus. Ito po ay si Juan. Ito po si Juan. Kaya nagtanong, Panginoon, sino ba yun? Ito po yung mahalagang question. Sino ba yun? Sino ba makakanulo sa inyo? Makakanulo. Ako ba? O siya ba? Mga tingin-tingin sila sa bawat isa, 12. Anong sinabi ni Jesus? Okay. Verse 26, sumagot si Jesus, siya inyong aking ibibigay ng tinapay sapagkat na isaw-saw ko ito. Kaya't nang may saw-saw niya ang tinapay, kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Pagkatapos na matanggap ang kapirasong tinapay, si Satanas pumasok sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mong mabilis ang inyong gagawin. Verse 28, hindi nalalaman ng sino mang nasa hapag ang kadahilaan kung bakit niya sinabi ang mga ito sa kanya. Iniisip ng ilan na sapagkat si Judas ang may hawak ng supot, sinabi ni Jesus sa kanya, bumili ka ng mga bagay na ating kailangan sa pista o magbigay siya ng anuman sa mga dukha. So, napansin po ba ng mga alagad kung sino po ang makakanulot kay Jesus? Napansin po ba? Hindi po. So ibig sabihin, hindi po nabanggit ni Jesus kung sino ang makakanulo sa kanya para hindi mapansin ng mga ibang alagad niya. Yung pag-ibig po ni Jesus para kay Judas ay hindi nawawala hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan po, yung pag-ibig po ni Jesus para kay Judas ay tuloy-tuloy pa.
Ganito po yung pag-ibig ng Diyos. Ganito po yung pag-ibig ng Diyos. Kaya akala po ng ibang mga kapatid, ibang mga alagad ay sinabi may utos si Jesus kay Judas na bibili ng mga bagay-bagay para sa pista. Dahil siya po yung hawak sa pera, yun po yung akala po ng mga ibang alagad. Bago po, di ba si Jesus po ay nagugas ng paa ng mga alagad, tama po? Sa itong mga Last Supper, si Jesus, hinugasan po niya ang mga paa ni Jesus. Chapter 13, verse 5. Pagkatapos, naksalin siya ng tubig sa palanggana, nagsimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad. Pagkatapos, pinunasan ng tuwalya na nakabikis sa kanya. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Okay. Yung paa ni Judas Iscariote, hinugasan din po ni Jesus? Hinugasan po o hindi? Hinugasan din po. Yung paa ni Judas Iscariote, alam ni Jesus na si Judas ay makakanulo sa kanya. Pero yung paa niya, hinugasan din po ni Jesucristo. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Tingnan po natin yung ating kalagayan. Okay? So, mula nung ligtas po tayo hanggang ngayon, yung ating Christian living, kamusta po ba yung ating Christian living? Okay? Maayos po ba o hindi po? So, yung ating Christian living, yung ating lingkod sa Kanya. So, mula nung ligtas po tayo hanggang ngayon, kamusta po ba yung ating pamumuhay Kristiyano? Yung ating paglilingkod sa Panginoon? Sapat po ba o may kulang pa? So, kulang pa. Marami po ang kulang, pero nung namatay si Jesus sa cross, alam po ba ni Jesus na maging ganito po yung ating Christian living? Alam ni Jesus? Alam niya. Alam niya po, nung namatay si Jesus sa cross, alam niya na marami pang kulang tayo sa ating Christian living. Madali po tayo natitisot sa tukso ng salibutan o natitisot sa mga subok sa salibutan. Marami pa pong kulang, maraming kulang sa ating paglilingkod sa Kanya. Alam ni Jesus nung namatay siya sa cross. Pero tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy po siya sa Kanyang sakripisyo, tuloy-tuloy po siya sa Kanyang pagtanak ng dugo, tuloy-tuloy po siya sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Kahit ganito po yung ating, alam niya na magiging ganito po yung ating Christian living. Sa darating na panahon, okay, bukas, mga susunod na linggo, so bigla ba lalago yung ating faith o unti-unti pa? So, unti-unti pa, hindi po bigla mga growing. Ganun pa man, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay nandyan pa, tuloy-tuloy pa o hindi? Tuloy-tuloy pa rin. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay unconditional. Walang condition. Kaya si Judas Iscariote, ito po yung pinaka-best example po ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Pero si Judas, ano po yung choice niya? Ito po yung nakakalungkot na choice ni Judas. Okay? Hanggang sa katapusan, tinanggihan po niya yung pag-ibig ng Diyos. Kaya sa una, isip lang inilagay ng diabolo sa puso ni Judas. Yung isang isip lang. Pero dito, sa chapter 13, verse 27,
Sino po yung pumasok sa kanya? Si Satanas pumasok sa kanya, si Satanas. Sa una, isang isip lang, bunting asong gubat lang, ipinasok. Pero dito, mismo si Satanas ay pumasok sa kanya. Bakit po? Bakit po ganito po ang nangyari? Hinahayaan ni Judas Iscariote, hinahayaan. Sige, pasok ka dito, pasok. Sa una, isang isip lang. Tapos yung pangalawa, 3. Unti-unti, so hinahayan po niya na pumasok sa kanya yung mundong ito. Kaya si Satanas mismo pumasok sa kanya. Kaya mula dito po ay tuloy-tuloy, dire-diretso yung mga consequence ng choice ni Judas. So, yung 30 pirasong silver ay yung halaga po sa lumang tipan. Tingnan po natin. Exodus chapter 21. Verse 32. Kung suwagin ng baka ang isang aliping lalaki o babae, magbabayad ang may-ari ng 30 siklong pilak sa kanilang amo at ang baka ay babatuin. Ito po yung batas po sa lumang tipan. Kung suwagin ng baka isang aliping lalaki o babae, suwagin, ano pong suwagin? Ito, di ba, yung sungay. Yung suwagin. Yung patay na. Okay? So kung ganun po, magkano po yung bayad? 30 siklong pilak. Yung 30 pirasong pilak. The same meaning. Okay? Kaya yung price po ni Jesus, yung price ng isang alipin. Ganong kababang price. Okay? Yung price po ni Jesus ay katumbas ng yung halaga ng isang alipin. Ganong kababa po yung bumaba po si Hesus Kristo. Pero nung nakita po ni Judas na nahuli si Jesus at nahirapan, yung puso po niya ay nalungkot. Kaya Matthew chapter 27, so Matthew chapter 27, verse 3. Si Judas na nakanulo kay Jesus, nang nakitang hinatulan na ito, nagsisi at isinaulo ang 30 pirasong pilak sa mga punong pare at sa matatanda. Na sinasabi, ako ay nakasala sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala. Uni, sinabi nila, ano yung sa amin? Ikaw ang bahala dyan. Okay? Ito po yung si Judas Iscariote. Nung nagsisi po siya, nagsisi. Nung nakita po niya na si Jesus hinatulan, nagsisi po siya, nagsisi. Nalungkot. Okay. Tapos, ibinalig yung pera. Ibinalig yung pera. Okay. 30 pirasong pilak sa mga punong pare, sa mga matatanda. Sabi ni Judas, nakasala ako. Mali ang ginawa ko, mali. Wrong choice. Okay?
Pero late na. Late na. Anong sabi ng punong pare? Okay. Ikaw ang bahala dyan. Bahala ikaw. Choice mo yan. Kasalanan mo yan. Yun ang sinasabi ni Satanas sa atin. Okay. Gumagawa po tayo nakakasala po tayo. Minsan, maling choice ginagawa po natin dahil sa tukso. Okay. Doon po sa tukso, sinong kumilos? Si Satanas kumilos doon sa tukso. Okay. Yung tukso, minsan galing sa labas, outside. Minsan galing sa loob. Pero sino po yung kumikilos doon sa tukso? Si Satanas kumilos. Siya po yung katulong doon para matumba, para matisot po tayo sa tukso. Tapos, kapag nagsisipo tayo, kapag gusto pa natin bumalik sa dati, anong sinasabi ni Satanas sa atin? Ikaw yung bahala, ikaw yung nag-choice. Ikaw yung bahala. Late na. Kaya dito po, bumaksak si Judas Iscariote. Verse 5, inihagis niya sa templo ang mga piraso ng pilak ay siya umalis, humayo siya at nagbikti. Anong ibig sabihin? Nagbikti. Okay? Okay. Nag-suicide. Nagpakamatay siya. So, pansinin po natin mabuti dito, bakit po ganito po yung choice ni Judas Iscariote? Nagpakamatay. Okay. Nagbikti po siya. Minsan, ganito po yung nangyari sa ating Christian living. Baksak po tayo sa tukso ni Satanas, tapos umalis. Hindi na bumabalik, umalis. Tapos, ganito po yung ginagawa. Hindi sa physical na meaning, minsan sa Christian life natin, sumusuko sila sa kanilang Christian living. Suko. Anong katwiran po nila? So, mahiyang bumalik. Mahiyang bumalik. Lungkot sila, pero hindi po yung tunay na repentance. Okay. So, nakasulat sa Matthew chapter 27, nagsisi siya, nagsisi. Sa English po, ano po yung nagsisi? Regret or repentance? Sa English. Regret or repentance? Yung pagsisisi. Dito, repentance dito. Pero sa biblical meaning po ng repentance ay hindi lamang lungkot. Lungkot, yun po yung unang step. Lungkot. Pero yung tunay na repentance po ay lungkot, tumayo, balik. Yun po yung tunay na repentance. Ulitin ko po, yung biblical repentance po ay hindi lamang lungkot, umiiyak, tapos baksak pa rin, ayaw bumalik, hindi po yung repentance. Yun po ay regret. Regret. Ano po sa Tagalog regret? Regret. Ano po sa Tagalog? Panghihinayan. Regret. Ito po ay lungkot. Lungkot lamang. Mali yung ginawa ko, pero ayaw bumalik. Okay? Umiiyak siya dito.
pero nakbikti. Okay? Ayaw bumalik. Ito, panghihinayan, regret. So, minsan, di ba, ito po yung ginagawa natin. Kapag yung maling choice, ay, bakit hindi ako nagbili ng loto? Bakit hindi ako nag-apply sa ganong trabaho? Kung nag-apply ako sa trabaho, malaking sweldo. Pag bumili ako ng lote nito, ay tumaas na. Bakit hindi ako bumili ng lote nito noon? Magandang chess dati. Maraming mga regret, ginagawa po natin regret. Sana ganito, ganyan, sana ganon yung choice ko, regret. Yung panghihinayan. Pero sa Bible po, repentance. Lungkot, tapos yung return, balik. Balik saan? Balik sa Diyos. Ano po yung kalaban po dito sa balik? Ano po yung kalaban po natin sa balik? Hiya. Yun po yung kalaban po natin, hiya. Dito, huwag po kayo tumingin sa tao. Sa Diyos lang po tayo tumingin. Darating po yung araw na mangyari, yung nangyari kay Judas ay mangyari po sa ating lahat. Kahit malaking bagay o maliit na bagay, ipinakakandulo po natin ang Diyos yung araw-araw, kahit maliit na bagay o malaking bagay. Ipinakakandulo po natin ang Diyos araw-araw. Pero wag po tayo magbikti. Wag po tayo maglungkot lamang. Balik po tayo sa Diyos. Nandyan pa rin po si God. Nandyan pa rin po, hinihintay pa rin po niya tayo na bumalik. Kaya doon sa Juan chapter 13, nung malapit na po na pumanaw si Jesus, ano po yung ginawa ni Jesus? Minahal po niya yung kanyang sarili hanggang sa katapusan. Pero yung choice po ni Judas ay regret lang, regret. Remorse, regret. Pero anong ginawa ni Pedro? Itong dalawa. Ito yung ginawa ni Judas. Pero yung Pedro, anong ginawa niya? Ito po yung ginawa ni Pedro. Kaya nakasala siya. Okay? Ipinakaila po niya si Jesus 3 beses. Malaking kasalanan din po yan. Lungkot po siya, umiyak po siya, pero bumalik po siya sa Panginoon. Repentance. Okay. Huwag po tayo regret lang. Okay? Balik po tayo sa Panginoon kapag bumaksak po tayo sa Christian living. Alam ng Diyos na mahina pa po tayo, kaya minsan bumabaksak po tayo sa ating pababayang Kristiyano. Normal po yan, normal. Hindi po yung special, hindi po yung malaking issue. Bumabaksak po tayo sa ating Christian living, pero wag po tayo doon tuloy-tuloy. Umayo, tapos balik sa Panginoon. Labanan po natin yung ating hiya. Okay, hiya. Gawa chapter 1, Chapter 1 verse 16 po, Gawa chapter 1 verse 16. Sinabi po ni Pedro patungkol kay Judas. Okay? Mga kapatid, kailangan matupad ang kasulatan na ipinahayak nung una ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na siyang nanguna sa mga humuli kay Jesus. Sapagkat siya ay ibinilang sa atin, siya ay tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Verse 18,
Bumili nga ang taong ito ng isang bukit mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan at nang bumaksak ng patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan ay sumambulat ang lahat ng kanyang mga laman loob. So, doon sa Mateo, sabi po sa Mateo, anong sabi po doon? Nagbikti siya, nagpakamatay. Pero dito, so bumaksak ng patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan. So parang makaibang story po dito, pero the same story po ito. Okay? So nagbikti po siya, pero habang nung matagal na po ay maaari po na bulog yung katawan o nabali yung mga tali, kaya baksak po siya sa lupa. Okay? Kaya pumutok po yung kanyang tiyan, sumambulat ang mga lamang loob. Ito po yung mga isang story. Miserable po yung ending. Napaka-miserable po yung ending. Hindi lamang po yung itong katawan. Okay? Yung katawan lang po, kapag katawan lang po yung ating mga issue, okay lang po. Kahit ganito po yung mamatay, ay mabubulok pa rin. Pero ano po yung mas malaking issue? Yung kanyang espiritu. Yung kanyang espiritu po ay bumaksak sa impyerno. Yung kanyang espiritu. Kaya ganito po yung sabi sa Matthew chapter 26 po. Matthew chapter 26. Verse 21. Matthew chapter 26 verse 21. Samantalang sila ay kumakain ay sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo na isa sa inyo ay makakanulo sa akin. Sila ay labis na nalungkot at isa-isang nagpasimulang magsabi sa kanya, ako ba, Panginoon? Sumagot siya at sanabi, ang kasabay kong nagsawsaw ng kanyang kamay sa mangkok ang siyang makakanulo sa akin. Tunay na pananaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya, unit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamamagitan niya ipakakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sana sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. So, ganito po yung sabi po ni Jesus. Mabuti pa sana sa taong ito na hindi siya ipinanganak. Bakit po? Kung hindi po siya ipinanganak, so hindi mapupunta sa impyerno. Okay? Ipinanganak siya, pero ipinakanulo niya si Jesus, tapos ayaw magsisi at bumalik sa Panginoon, mapapahamak sa impyerno. Mas mabuti pa sana na hindi siya ipinanganak. Okay. Ito po yung nakakalungkot na yung sabi. Yung anak ng Diyos ay, sabi dito, tunay na papanaw ang anak ng tao tulad ng nasusulat tungkol sa kanya. Yung pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus ay ayon po sa propesiya sa Lumang Tipan. Nakasulat po sa Lumang Tipan na ganito pala yung mangyayari. So, natupad na po. Pero sino po yung ginamit po doon? Si Judas Iscariote. Ito po yung choice niya. Kaya marami pong lesson po sa kanyang buhay. Yung unang lesson po ay ito po, yung sa pagitan ng regret saka yung repentance.
Ang ginawa po ni Judas ay regret lang. Karamihan po ng mga tao po ay regret lang, ginagawa nila, regret. Lungkot, iyak, pero ayaw bumalik sa Diyos. Kaya wala pong solusyon. Kaya si Judas Iscariote po, 2 beses po siya dinaya ni Satanas. 2 times dinaya po siya ni Satanas. Yung unang beses po, dinaya po siya ni Satanas na ipagbili mo si Jesus. Yung guro mo, yung labi mo, ipagbili. Kailangan mo yung pera. Okay? Kahit si Judas Iscariote, 3 taon at kalahati, kasama po siya doon sa ministry po ni Jesus. Hindi po siya naka-focus sa makalangin na bagay. Hindi po siya nakatuon sa makalangin na bagay doon sa isip at puso ni Judas Iscariote, lagi makalupang bagay lang. Kaya sa wakas po, ipinakanulo niya si Hesus Kristo. Yun po yung yung dinaya po siya ni Satanas, unang beses. Pangalawang beses po, ano po ito? So, nung nalungkot po siya, okay? Nung pinagsisihanan po niya yung kanyang maling desisyon, siyempre gusto po niyang bumalik kay Jesus. Ano po yung sinabi ni Satanas sa kanya? Para hindi siya bumalik kay Jesus. Para hindi siya bumalik sa Panginoon. Ano kaya sinabi ni Satanas sa kanya? Kahit hindi po nakasulat sa Bible. Ganito po yung mga inisip ko na sinabi ni Satanas sa kanya, ikaw ang bahala. Okay? Tapos yung kasalanan mo ay hindi mapatawad ng Diyos. Yung kasalanan ng iba ay maaari mapatawad ng Panginoon. Pero yung kasalanan mo, grabe yung ginawa mo. Ipinakanulo mo ang Panginoon Hesus Kristo, grabe yung kasalanan mo. Yung kasalanan mo, hindi niya mapapatawad. Kaya huwag ka nang bumalik. Makapal yung mukha mo. Hindi ka marunong magpahiya. Paano ka babalik? Huwag mong kalimutan yung ginawa mo. Tandahan mo yung ginawa mong kasalanan. Grabe yung ginawa mo. Tatanggapan ka ba ng Panginoon? O tatanggapan ka ba ng mga kapatiran? Yung kasalanan ng iba, mapatawad na. Pero yung kasalanan mo ay hindi pwede mapatawad. Grabe yan. Yun ang sinabi ni Satanas kay Judas. Kaya sa isip ni Judas, tama. Yung kasalanan ko hindi pwede mapatawad. Yung kasalanan ng iba ay okay lang, pero yung pinatawad ng Panginoon. Pero yung kasalanan ko ay grabe ang ginawa ko. Kaya mag-suicide na lang ako. Tatapusin ko na lang yung sarili kong buhay. Pangalawang pandaraya. Para hindi bumalik sa Panginoon. So, naintindihan po ba ninyo? 2 beses. Alin po ba mas malaking kasalanan? Yung pagkakanulo kay Jesus, yun po ba yung mas malaking kasalanan? Hindi po. Yung pagkakanulo po ni Judas Iscariote kay Jesus ay napatawad na rin doon sa cross. Napatawad na rin sa cross ni Jesus. Pero yung pangalawa niyang kasalanan na ayaw bumalik kay Jesus. Yun po ang mas malaking kasalanan. Ayaw bumalik kay Jesus. Okay? So lahat po ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Ganon din po yung mga kasalanan ng nasa salibutan, lahat ng kanilang kasalanan ay napatawad na. Pero bakit hindi po sila ligtas?
Bakit hindi po sila makakapunta sa langit? Di ba yung dugo ni Jesus ay dumanak na po para sa lahat ng kasalanan ng buong salibutan. Para din sa mga lasinggero sa labas. Para sa mga masasamang tao sa labas. Pero bakit po hindi sila makakapunta sa langit? Dahil ayaw nila bumalik sa Panginoon. Ayaw maniwala. Ayaw makinig. So yung kanilang kasalanan na ayaw bumalik sa Panginoon ay hindi pwede mapatawad. Isang kasalanan po yung isa lamang na hindi pwede mapatawad. Unbelieving. Ganon din po minsan nangyari sa loob ng church, sa maliit na bagay o malaking bagay, yung mga kapatiran ay umaalis sa church. So, masama yung loob, natampo sila, nasaktan po sila, iba't ibang reason, umaalis po sila sa church. Ayaw na mag-church dahil sa brother na ito o sister na ito. So, okay lang, pero dapat bumalik. Mga 1 month vacation, okay lang po, vacation. Mga ilang weeks vacation, okay na. Pero hindi masyadong for good. For good vacation, delikado po yan. Balik po kayo, return. Kung hindi bumalik, so paano? Walang pag-asa. Dahil sa church po, dito po lahat ng mga kailangan po natin sa ating Christian living, words of God, fellowship, kahit meron pa pong kasamang mga makukulit sa church. Pero bakit po, kahit meron pong kasamang mga baby Christian, kaya yung kanilang salita o kilos, yung ugali ay baby pa. Huwag po kayo mag-focus doon sa mga hindi magandang bagay sa church. Mag-focus po tayo sa words of God, fellowship, pakilos ng Diyos. Doon po tayo lumalago. Doon po tayo lumalago. Kaya sana, huwag po masyadong mag-vacation. 1 week, 2 weeks, tama na po yan. Kailangan balik agad. Pag matagal ka na sa vacation, so ano po yung kalaban sa bumalik? Hiya. Ay, Pastor, gusto kong bumalik, kaya lang hiya. Dinaya ka ni Satanas. Dinadaya ka ni Satanas. Sinasabi ni Satanas, di ba yung sabi po ng punong pare, yung matatanda, ikaw ang bahala. Ano yan sa amin? Anong kinalaman? Pangalawa po, pangalawang lesson, kahit hindi po tayo kabilang po tayo sa isang grupo, Tanawan Church, Philippine Life for Mission. Kabilang po tayo sa grupo, yung pangalan po ninyo, naka-register na po sa church members. Pero yung pangalan po ba natin ay naka-register na ba sa langit? Ibang storya po yun. Baka sa mga dito na naka-register sa members ng Tanawan Church, pero hindi pa kabilang sa langit. Ganon din po si Judas Iscariote, 3 taon kalahati, lagi po siya kasama. Maaari po, 12 naka-register na po siya sa pangalan doon sa 12. Pero sa langit, naka-register po ba siya? Hindi. Never. Maaari po, mangyari po yan sa atin. Kaya, salvation, yung personal relation po natin sa Panginoon, ay kailangan suriin, tapos hindi lamang po yung mga magandang testimony. Naligtas po ako noon, ganitong mga petsa, lahat ng kasalanan ko, past, present, future, sila dahil natubos na. Maganda, salamat sa magandang testimony,
Pero sa ating Christian living ay dapat ongoing experience o personal relationship po natin, fellowship with God. Personal fellowship with God. Yun po yung tunay na evidence. Ngayon, hindi po dati. Dating sigla, ganito dati. Ano po yun? Dati po yung dati. Faster po yung faster. Yung testimony po natin, Christian living, dapat ngayon. Ngayon. Buhay ngayon. Kailangan po natin check-in yung ating personal relationship o fellowship with God araw-araw. Second Pedro chapter 3 verse 9. 2 Pedro chapter 3 verse 9. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yung pinakamahalagang tanong po sa araw na ito, okay? Bakit tinawagan po ni Jesus si Judas Iscariote samantalang alam niya na ikakanulo niya si Jesus? Kung alam ni Jesus na ipakakanulo niya si Jesus, ay kung ako po ay hindi siya isama sa 12, tanggal agad. Bakit ganun po yung choice ng Diyos? Choice ni Jesus. Isinama si Judas Iscariote sa 12. Ganito, hindi niya alam na ganito yung mangyayari. Alam niya na ganito yung gagawin niya. Pero sa una, bakit isinama niya si Judas sa 12? Ganun po yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig. Yung trabaho ng Diyos ay, ano po yung trabaho ng Diyos? Pag-ibig. Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan. Kahit anong ginagawa natin, kahit anong condition po natin, yung ating condition ay minsan baksak, minsan taas, taas, baba, parang nasa roller coaster po tayo. Ganun pa man po, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay lagi nandyan. O mula nung simula pa hanggang ngayon, sa darating panahon, sa lahat ng panahon, yung pag-ibig ng Diyos para sa atin ay nandyan palagi. Unconditional. Hinugasan ni Jesus yung paa ni Judas. Okay? Namatay si Jesus para kay Judas. Si Judas po, Iscariote, lagi ay kabilang doon sa mga minamahal ni Jesus. Okay. Pero yung choice po ni Judas ay nakakalungkot. Hanggang sa katapusan, binigyan po siya ng chance, pagkakataon, pero tinanggihan po niya yung kanyang chance. Kaya ang Panginoon po ay naghihintay, matyaga. Tiyaga dito, kundi matyaga siya sa inyo, matyaga. Isa pang verses, 1 Timoteo chapter 1 verse 16. 1 Timoteo chapter 1 verse 16 po. Uni dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin ay pangunahin ay may pahayag ni Jesucristo ang kanyang sakdal na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan.
So, nakatanggap ako ng habak. Okay. Upang sa akin na pangunahin, may pahayag ni Jesucristo ang kanyang saktal na pagtitiis. Long suffering. Saktal na pagtitiis. So, pagtsatsaga, pagtitiis. Kaya sa buhay po ni Judas Iscariote, maraming lesson po sa atin. Maraming lesson. Malaking contrast. Yung pag-ibig ng Panginoon para sa Kanya. Okay? Hanggang sa katapusan. Pero yung pagtanggi po niya sa pag-ibig ng Diyos. Hanggang sa katapusan. Kaya ano po yung magiging choice po natin? Malinaw na po sa Bible, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay lagi nasa atin. Okay? Hindi po siya sumusoko sa atin. Ano po yung choice po natin? Regret lang o repentance? Dapat repentance po tayo. Hindi po regret lang. So, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ipinagkaloob sa amin. Nawa matutunan po namin ang mahalagang lesson sa buhay ni Judas Iscariote na nakanulo kay Jesucristo. Nawa lahat po ng mga kapatiran dito ng Tanawan Church ay gumawa ng sumunod sa maluwalhating kalooban mo at hindi tumula sa buhay ni Judas. Naniwala po kami na sa itong bagong taon, maraming mga magagandang plano ng Panginoon sa bawat isa sa amin. Nawa maluwalhating kalooban mo sa buhay po namin ay matupad sa itong bagong taon 2026. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen.